Alright, ayan. Sorry sa feedback. Panggising lang. Okay, so ayan, let's start. I showed you that video kasi there's an experience I have when I was going to Quiapo and sumakay ako ng taxi. At tinanong niya, ba't ka may camera, ba't ka sa Quiapo pupunta? And I explained, I'm going to photograph the area. And shock na shock yung Grab driver. Sabi, ba't ka pupunta doon? Ano pipicturean mo? May nagpapapicture ba sa'yo? Sabi ko, hindi, pipicturean ko lang yung paligid. So medyo mahirap maintindihan for some people yung konsepto ng just photographing the world dahil gusto mo lang maglad. That's why sometimes I show this video to them. So ayan. Medyo may idea na ko yun how I do my passion. So let's start with the actual session that we have. So why photography? Why do people do this thing? So since 70,000 years ago, people have been making images. Actually, this is not the first image pala. This is the first image daw. It's just parang hashtag on a piece of stone. And then it evolved into the hieroglyphics like this. And then nung Renaissance and Classic era, ito, yung chiaroscuro, imbes na parang diagrammatic, they really copied reality before. And then this is the first photograph on the 1700s using asphalt. And the camera is actually the window na may butas lang doon, parang camera obscura. So this imprint of light is actually parang plywood size yan. And then when they figured out how to make photographs, they tried doing it in the style of paintings. So yan, yung pictorialist movement naman. And then napansin nila, if we can capture the exact images, why not use it for study of people, ethnography? So ito yung primary use of photography before. And then yun nga, dahil meron siyang essence of parang truth as it happens, ginamit siya for conflicts, for reportage. And then, bakit reportage lang? Why not expression of beauty of proportion? So ito si Henry Cartier-Bresson. And then, about revealing the inequalities of society, Eugene Smith. And then, bakit puro realistic lang? Can we try abstract naman no 1960s, si Ernst Haas? And then ito, yung photographer na for the vibes lang, wala talagang reason, anything. Pipicturean niya lang kahit ano, si William Eggleston. Yan. So parang on the surface, parang wala lang. Ano yan? Ilaw, red. Ito may matanda, tas may dark shadow sa likod niya. So mas madaling maintindihan. And then 70s onwards, ito na yung sinasabing talagang street. Ito may natumbang tao dyan. May tumingin na karpintero. Hinakbangan lang siya, hindi siya tinulungan. So parang may essence of chaos. Tas ito si Bruce Gilden, medyo pinupush na talaga yung ethics of photography. So, yan yung evolution. And then, yun yung reason ng mga artists na yun, photographers. Pero, lahat naman yan, iba-ibang reason ako. Why do I photograph? It's a more personal thing. Because it has become show ko na lang yung latest works ko. Yan. I walk around Santa Ana almost every day. In my town and sa Binondo din. So this one, ang ganda lang kasi may dumaan na Mercedes-Benz, tabihan lahat ng mga tao doon na nakapila doon sa Kwek-Kwek, sa Binondo. So parang the rich versus the poor, parang gano'n. Then this is, kasama ko si Kevin ito when I did this photo. Mahal na araw, and then there's a picture of Jesus there. Palengke, ganyan. Si ate parang tulala. So yan lang, just to browse my latest works on film. I photograph because it's a form of meditation. It's a form of connecting to the world around me. Parang ganun. So your reason can be different. I'm just showing the artist's reason and my reason. Kasi photography, I'm saying, is for everyone. You don't have to have a big reason to do it. So, to start with the proper, parang let's say, tutorial or workshop,
Let's start with this. Sinabi to ni Martin Parr, to take a photograph is easy, so there's a temptation to think that it's easy to make a good photograph. Yung nga naman, kasi napakadali. You'll just bring out your phone, you click the shutter, and it's there. There's an image. Pero what makes a good photograph? How do we make a photograph good? So yan yung itatry kong i-impart. Medyo disingenuous lang feeling ko kasi di naman ako super talaga husay sa ganyan. Pero I'll just share what I know so far in my journey in photography. So why the mobile phone? Well, it's the easiest. It's the camera that you have in your pocket. So pag nagtatanong lagi sa mga groups, ano kaya ang pwede kong bilhin camera, we always say it's the one you already have. So it's the mobile phone. Everyone has it. Gear doesn't matter. So tip number 1, make it a habit. Dito muna tayo sa mga pinakamadadaling tips. Make it a habit, make it easy. So when you open your phone, usually there's a shortcut there, di ba? So you unlock it, you press the icon for the camera. So it's about 1 to 2 to 3 steps. But the latest or the recent phones now has a dedicated button. So what I do is I assign the camera for that button to make it easier for me to take photos. Why is that? Kasi may action button kasi iPhone yun sa akin. Yan. So these 2 photographs just illustrate. Ito, kuha to ng mobile phones ko while nasa sasakyan. So nagdadrive ako, nakakita ako ng batang parang nagbibilang siya ng benta niya ng chicharon. Tapos parang nagko-compute siya. So, ilang seconds lang yun. Kung habang nag-drive ako at nagganon ako, nabangga na ako. Pero since naka-assign siya sa isang button, kinlik ko lang ganon, tapos 2 seconds, nakuha ko siya. So, yan. And then next, ito naman, in front of me, mas madali. It's a van of Transportify. Tapos meron mga daliring nakalabas kasi may mga tao sa loob. Ginagawa nila nakabukas yan para makahinga sila kasi walang ventilation yan sa loob eh. And then para siyang kwento ng human trafficking kahit hindi naman, di ba? Kasi parang tinatransport yung mga tao. Parang may ganun siyang pinapakitang kwento. Kaya ako siya kinuha. If hindi ako nakaprepare at napakatagal i-access yung camera ko, nalagpasan ako ng moments na to. So yun yung tip number 1, how to make it easy and make it a habit. Okay pa tayo? Masyado ba ako mabilis? Okay lang? Okay. Ayan. So next tip naman, to be shooting what you know. What is already in your vicinity. There's this notion kasi minsan kapag nag-i-start mag-photography yung mga tao, they want to take it seriously, lalo na sa street. They want to go to the busiest places. They want to go doon sa, pinaka-staple na yan, Binondo, Quiapo, Ermita. Laging dyan, kung saan maraming tao lagi. Pero ang approach ko is, nag-concentrate ako sa Santa Ana kasi I'm the one, doon ako nakatira na matagal. Mas kilala ko yung mga tao doon at mas alam ko yung movement ng area. So I'm going to show you a photo set I did nung pandemic kasi ito mas limited talaga, hindi ka nakakalabas sa bahay. So challenge ko lang yung sarili ko to photograph kung ano lang yung mga malapit sa akin at abot ko. So this one, yung nasa left side, there's a photo of my son's uniform na nakalabas sa aparador. At hindi niya nagagamit kasi pandemic. So yung may kwento agad yung picture. Kasi hindi sila pumapasok eh. So hindi siya nagagamit. So parang reminder sa akin yan. And then the shadow, may ilaw na pumasok from the window. Ang ganda nung ng proportion niya. So pinicturean ko siya. And then may blue tone yung drawers, tas yellow yung cabinet. So simple composition, nakunan ko siya. Next, ito naman yung bintana kasi merong bukasan yun ng screen eh. And then nakalagay siya sa sa curtain and it forms this line. So parang ang ganda niya na composition. Pinicturean ko din. So next, lumabas ako sa fire exit. Ito yung nakita ko. Parang yung building sa kabila na frame. Tapos yung araw, very orange. Tapos on the left side, makita nyo may bintana naman yung fire exit. Meron parang gitling ng ilaw doon. Ang ganda rin. So finrame ko siya in such a way na maganda yung composition. Then ito, yung fire exit. Another view of the roof deck. Kasi doon lang pwede pumunta nung pandemic eh.
Ayan, tas ito, pair itong picture na to, yung bintana namin that's reflecting the sunlight kasi wala kaming view ng sunset. So, inangle ko lang yung bintana to view the sunset. And then, may kabilang kondo, merong saktong bintana. Pag tiningnan ko sa roof deck, nag-reflect din yung sun. So, parang ang ganda niyang pares tingnan. So, ayan, pakyo lang ako sa virus tsaka sa gobyerno. Parang selfie lang. So, yun, in-upload ko na yan, yan yung photo set ko. So, nakakatuwa kasi pag inano mo siya, parang may kwento from the inside of the house, going towards the yung progression niya palabas. So, yun. So, it just means na you don't have to go to the most exotic places to take at least the most meaningful photograph for you. You can start taking photos kung saan ka nakatira. Ano yung, kahit sa work mo, mga tao, pwede yun. Okay? So, next tip. Ito medyo technical ito. This is knowing your phone camera. So, ito yung mas medyo pag-uusapan natin ng konti. So, example ko na lang itong sa akin because this is an iPhone, the one I have with me. It has 3 lenses. So, may 120mm, yan yung telephoto, yan yung 5X that we know. Yung 13mm, which is 0.5. And then the 24, yan yung main camera. Yan. But it's not about the gear, again. Kung hindi man iPhone yan, okay lang yan. Kahit ano yan, basta it captures light, pwede yan pang photography. These photos I did 2011 to. Sorry, 2010. I used a BlackBerry 3 megapixel camera to. So I was able to capture these things kahit ano pa yung kahit napakababa pa ng resolution. Dito nag-start ang ko actually photography journey kasi binigyan lang ako ng lumang BlackBerry. So, nagulat ako may camera pala siya. Ginamit ko siya to take photos of things I see around me. Ayan. O ayan, so nag-experiment din ako ng kamay kasi nahihiya pa ako mag-picture ng tao dyan eh. So nag-compose lang ako ng mga gestures ko. Ayan, so balik tayo dito. One thing to note, moving forward, hinighlight ko yung mga F values. So F2.8, F2.2, and F1.78. Ibig sabihin yan, that's the iris or the opening of your lens. Ewan ko kung sino yung may mga background sa photography dito, pero it dictates how much light can enter it. So, the smaller the value, mas malaki yung kanyang bukas. So, meaning, pag gabi, madilim, you have to use your main camera. So, i-research nyo lang yung phone nyo ngayon kung ano yung mga F value niyan sa net. Andiyan naman lahat yan. So, you'll know what to use. Kasi I don't want to rely dun sa processing ng camera kasi it destroys the values, the tones of the photo. So, to illustrate, ayan, ito siya yung nagawa ng phone. So, from 0.5, 0.1 to 5x. So, ganyan yung nangyayaring magnification. If you're not moving and just using the lens to zoom in. Ayan. Okay? Pero magkaka-difference what if you keep the scale of the subject pero you're using different lenses? So, paano ko ito nagawa? Anong nangyari dito? Kanina, hindi ako gumagalaw. Pero dito, kailangan ko ng gumalaw. Kasi I want to keep the size of the object pero using a different lens. So, dito, makikita nyo na yung effect ng lens choice ninyo. So, sa 0.5, mas makikita yung konteksto. So, that's why for crowded places, sa mga magagandang landscape, you almost always use the wide-angle one. Okay, so yan, moving forward, ganon. So, mas compressed na siya. You can check the red cabinet doon sa likod ng doll. Nakikita nyo, palaki siya ng palaki. Diba? Hanggang sa dulo nga di na siya nakita Na-compress na siya So, yan yung effect when photographing. So, for example, nasa Binondo ka, maraming makalat na lugar, you want to take a photo of someone. Gamitin mo yung telephoto para mas cropped lang yung area, mas hindi busy. Tapos lumayo ka lang sa kanya. So, halimbawa, I'm using 5x, andyan yung kukunan ko. Mga
3 meters away. Okay? So to illustrate lang ito sa internet, ito sample nila. So ito yung nangyayari sa mukha. Kapag wide ang gamit mo, yung mas malapit na object sa lens, mas malaki. So mas laging parang malaki yung ilong. And then, yung ears, hindi na nakikita. Kasi the lens is malapit masyado eh. Parang experiment, pikit kayo isang mata, and then di ba, pag mas malapit yung fingers niya sa mata niyo, mas marami siya na-cover. Ganon din yun. So pag mas malapit sa lens, mas marami siyang na-hide na features ng face. So sa 50mm, siya yung pinakamukhang natural. 50 to 85. Yung 100mm kasi, ito naman, medyo parang naging super flat or malapad yung face. Yun naman yung nangyayari. So how do we use the different focal lengths of our lens? So for 24mm, ito kay Alan Schaller. This is a black and white photo niya. Ganyan. So nilagay niya sa floor. Kita pa rin. Kasi nga, since wide, kita lahat. Ang ganda nung Tapos inantay niyang magkaroon ng tao doon sa between the sinakto niya talaga yan. Nag-abang siya dyan. Ito naman kay Ruben Rading. So 35mm. Kita yung from knee to the head pag medyo 2 meters away ka. Tapos may konteksto pa rin siya. 50, ito medyo pa-intimate na. Kasi mga chest shots na to. Then kapag 85mm, ito detailed shots na. Medyo abstract siya kasi wala ng context eh. Yan. So ito naman, photo ko to sa Mandaluyong. Nagtatry kasi akong picturean yung mga nangingisda ngayon eh, along Pasig River from Mandaluyong, Santa Ana, Makati. So ito gamit niya baril na may tali lang yung pana eh. So nainteresado ako. And you notice, ang ginawa kong composition style dyan is lahat ng lines nagko-converge sa head ni Kuya. So yung railing, yung line ng road, yung horizon line, yung line ng electrical lines papunta sa ulo niya. So doon tayo tumututok. Tapos ito naman, may nakita ko sa Paranaque, may kambing sa kalsada. So parang nakakapagtaka, ba't may black goat dito in the middle of the street. So yan, medyo kita mo pa rin yung context. Ito naman, 1.5x. Hindi mo nakita yung buong bahay, pero makikita mo pa yung tabi-tabing mga tao, mga mga indigenous, mga indigent na nanonood ng TV. And then ito, 2x, more on portraiture na. So ito, yung chieftain nila dun. So ito yung baby ko naman. Kasi kakaiba yung daliri niya sa, hindi liit niya, kaya nakita na ko, pinicturean ko siya. Yan. So ito yung 5x, more of detailed shots naman ito. So ito may sunset, nakita ko, tapos merong cage na may basketball court doon sa taas ng bahay. Natuwa lang ako sa niya, sa silhouette niya, pinicturean ko. And then dito naman, ang ganda lang nung form na ginawa nung mga ducting, yung combination ng colors, yung yellow pipes. Parang siyang kulay nga ni BB-8 sa Star Wars eh. Parang yun yung naalala ko, so kinunan ko siya. So yun, pag gusto mo ng mga medyo abstract shots, ito, 5x ang magandang gamitin. Ayan. Next, use manual settings. Kung mas advanced na to. So yung camera natin, usually, yung mga iPhone, wala silang manual settings eh. Sino ba nagpo-photography dito? Wala masyado. Ayan, okay. So ito yung, medyo technical to kaya hindi rin ako masyado magdodwell dito. Pero ito yung exposure triangle. These three things control the exposure of the photo, kung madilim ba siya o maliwanag. So one, the aperture, yung sinabi ko sa inyo, yung laki ng butas or liit ng butas ng lens. Na-adjust kasi yun sa mga gantong camera. Next, yung shutter speed, siya naman yung bilis ng pagbukas at pagsara ng kortina, ng curtain. So ibig sabihin, kapag mas mabilis, mas konting light yung pumasok, konting amount of time lang kasi. Pero pag mas matagal, mas maraming light yung pumasok, mas na-expose yung sensor. So, next, last one is the ISO. Ito yung sensitivity of the sensor or noong unang panahon, yung sensitivity ng film. So, noong unang panahon, ito sa mga film na gamit namin, pag bumili ka ng 400 ISO na film, kailangan mo ubusin yung 36 shots kasi hindi mo siya pwedeng baguhin eh. So, ang 800, 16 ISO pang gabi yan.
pero grainy siya. So yung mga pang daylight is 100 or 200 ISO. Pero sa digital, nababago na siya. Okay? So sa iPhone, sa mga phone natin, hindi nababago ang aperture. Kasi kapag gumawa sila ng aperture na nababago, it means kailangan lumaki ng phone. So fixed aperture lang siya. Okay? So hindi natin iisipin yan. Ang iisipin mo na lang is shutter speed and ISO. So may mga apps na pwede mong makontrol yan, pero ang kailangan nyo lang malaman tonight, I won't delve into that. Kapag ayaw nyo ng blurry shots, yung may motion blur, kailangan yung shutter speed nyo laging mabilis. It has to be 150 and above, 120 and above, para na-freeze niya yung movement. So pag nanonood kayo ng basketball, gusto nyo na-freeze yung movement ng player, kailangan mabilis yung shutter speed. Ang ISO naman, kapag mas mataas ang value niya, mas grainy yung picture. Kapag mas low siya, hindi siya sensitive sa light, pero hindi siya grainy. Mas makinis. Ayan lang. Balikan nyo na lang yan on your own time. Just remember, exposure triangle. Okay? Next, hindi ko na rin to explain isa-isa, pero you can read. I say read, not really learn. Basahin nyo lang kung ano yung mga composition. Usually, ito yung rule of thirds, balance, contrast, texture, focal point, filling the frame, tapos frame within a frame. Mas marami pang magaling mag-explain sa akin dyan online. You can just search for it. Pero I'm just saying na browse it kasi sometimes you don't have to follow this. Just shoot what you feel like shooting. May papakita ko sa inyo yung mga kuha kung walang kakwenta-kwenta. Sa akin lang nagme-make sense. Pero just do it for the joy of it. Kasi pag masyado ka nag-concentrate dito, minsan nagiging trabaho na yung photography. Diba? Ayan, next. Oops. Saan na ako? Ayan. After nyan, last 2 tips na lang. Shoot everywhere. So since dala nyo naman yung mobile phone nyo kahit saan kayo pumunta, wala na kayong excuse not to be shooting. So this one, examples ko, kuha ko to sa NAIA. Nakita ko lang may tutulog doon, nakatago siya sa likod ng KFC. Tapos may guard sa baba. So parang ang ganda lang nung nangyaring yun, parang may kwento. Tapos ito naman, yung lumang bahay namin sa Santa Ana din. Nakita ko lang natutulog yung asawa ko, tapos ang ganda ng ilaw, very Pinoy house siya. Parang nag-imprint lang sa akin yung gusto ko, may memory ako nito. Pinicturean ko. Ayan, ito, isa tong parang chemotherapy place sa QC. So, buti hindi natuloy, pero muntik na, may family member ako na kailangan magpa-chemotherapy. So, parang, pinicturean ko din. Kasi parang nag-imprint din sa mind ko eh. Parang meron siyang binibigay na memory sa akin eh. Tapos parang may kwento, yung nagkatalikuran ng upuan, magkakalayo yung space, walang tao. Parang marami siyang binibigay sa aking emotions. Next ito, picture ng anak ko, ganda lang ng ilaw, soft light, tapos yung medyas niya, nasa harap siya habang inaantay namin. Tapos kasi yung anak ko may condition din siya. So, nakita ko parking for PWD. So, parang komentaryo siya dun sa anak ko eh. Parang ang ganda niyang anggulo. So, pinicturean ko siya ng ganon. Sinadya ko talagang kita yung parking for PWD. Ito, maganda lang yung ilaw ng umaga. So parang pag tinignan mo to, anong nito? Ba't niya kinunan to? Pero parang meron lang tula yung ilaw na binigay sa akin noong time na yan, kaya kinunan ko eh. Di ba? Ayan, tapos may aso. Kahit sa beach o kahit sa kalsada, merong paper mache ni Jesus tsaka ni Mary, sira-sira na. So nashock lang ako, meron niya sa kalsada, pinicturean ko. Oh. So kahit saan, dala ko yung phone. So, picture ako ng picture. Lastly, ito yung last tip ko, is to just shoot anything. This one, maganda lang yung tama ng ilaw sa towel. So, I don't usually share this online kasi minsan it doesn't make sense naman na ipakita pa sa iba. Pero pag binabrowse ko ulit yung library ko, na-energize ako pag nakikita ko yung mga kuha ko. Ito, parang yin and yang, yung anino niya, yung yellow and the blue,
tas black and white sa baba, tas parang balance siya, hinahati siya ng poste. So yun, maganda lang. Pinicturean ko. Tapos pinosisyon ko yung building sa likod na parang horizon siya. So parang pinutol ko yung mga building, saktong-sakto siya sa horizon. Tapos ito, parang overgrown lang na blue fence. Pero parang ganda lang, pinicturean ko. Tapos may patay na paru-paro sa loob ng mall. So isipin ko, paano nagkaroon ng paru-paro sa mall? So pinunan ko lang siya, parang ang ganda niya sa akin eh. Parang kwento ng tragedy ng insekto eh. Tapos busy tong Kalayaan Avenue talaga. Pero nung time na to, ewan ko kung bakit may smog tsaka merong motor na nag-iisa lang dun. Pinicturean ko. Ito rin, yung reflection ng sunset doon sa isang bahay. Tapos random na arrangement ng basahan sa bakod. Pinicturean ko. Ito, ang ganda lang ng ilaw sa parang display eh. Ang ganda ng pagkaka-arrange ng asawa ko eh, nung pinaghugasan. So, pinicturean ko. So, it's also a reminder of, ngayon, naka-IKEA na kami, pero dati, ganito yung mga namin, lagayan, ang dudumi din, sari-sari yung mga gamit. Maraming laman yung photo na mga pinipili nyong picturean. So, it doesn't have to be beautiful for everyone. It just have to make sense to you. Ayan, pinicturean ko rin mga random shapes, nagandahan din lang ako. So, ito sa, sa water tank sa roof deck, sa isang project na binisita ko. Tapos ito, fire hydrant na imbis na tubig lumabas, parang sun. So parang may irony lang. Tapos itong stock ng smokestack, tinapat ko lang sa sa clouds. Ayan. Ito more abstract na to na composition, texture ng concrete, lamp, tapos yung bakod lang na pinkish kasi yung ilaw. Ayan. Ganyan arrangement, medyo flat, as pink na poste. So, yun. So, why photography? Di ko rin masagot talaga. Pero when I do it, I am happy. So, this is your, kumbaga, I am giving you the permission to photograph everything, anywhere, every day. So, minsan yun lang naman ang kailangan nating i-encourage lang mag-picture. I think napakaraming magandang kwento na makukwento tayo sa bawat isa if we just let ourselves appreciate life through photography. So, yun lang po. Maraming salamat.